Pag-umpisa kitam tayo no libro Hebreo, tuloy kitam dumanding tayo no kabenata 3, 7 hanggang 4, 13. Ali, kaya pakabuksan nyo to Biblia, yu tayo mabesa tam to nakasulat. Tayo no benala kasulatan. Kaya, tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukan nila ako. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't naput ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mautos ko ay ayaw nilang sundin at sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Mga kapatid, ingatan ninyo huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahong ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayo'y maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sinong tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang ipangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila kinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y at aking isinumpa. Hindi sila makakapasok sa lupain na kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang magagawin mula ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ng ganitong tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At mula pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang maunang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakdang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nagbigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ay pinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, meron ding nakapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sinumang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal.
tulad ng sinabi ng Diyos, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin niya natin makamtan ang kapahingahang iyon at huwag magbigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinman tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantag sa kanyang paningin. At sa kanyang tayo magsusulit ng ating mga sarili. Pinakapaksa ni agyari maasat. Maapite to paksa. Maapite kuwa modeleto pangaintindi tam to kuno nakasolat. Pasiguradun tam, pinakapaksa, pasiguradun tam no nakasae kay tam no kalooben no pahinga no makidapat. O di kaya to ubde na sabi no to sulutun na tidi ay no nakapasok kitam tayo no kaligtasan. Hindi man to pinakakabuluhan lahat. Siya puntam to nakasolat. Tayo no to deden tam pinugadalang tayo no Hebreo 2:1. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Pakasapton to kakudlan tungkol kani Jesus, siya to makidapat, siya to na alta paridikitam. Namate siya, pero siya duman to kay kapangyarihan na lahat. Yedi duman to impaesip na. Hebreo 3:1. Pinakoy siya tidi. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong saserdote ng ating pananampalataya. Ipilme tam to esip tam kani Jesus. Siya dumanto di kitam tagapagligtas. Siya dumanto pinaka-apostol tam to nakasulat ang sugo ng Diyos to Inutosan no makidapat. Siya duman to kay tawid no mensahe no makidapat at to mensahe no makidapat ay to pangamate na padidikitam. Bala siya to pinakapunong saserdote o pinakasaserdote ng ating pananampalataya. Siya duman to mamagitan padidikitam tayo no makidapat. Kaya ipilme tam to esip tam tungkol di kana. Dahil kailangan siya to pinakapalduan no lahat na mabilay. Siya naman to pinakapuno di kitam decision no di kitam esip no di kitam ogyawan. Kaya yaay tukuha na kasolat to pag udalon tam ti oresay ay dapat dumana intindin no sa ekitam no pahinga no makidapat. O budi sabi no sa nakaposisyon kitam ayon no o sabi ni Uliman nakaposisyon no nakapeya kita mo nakaayos kitam tae no makidapat tae kakaugnayan tam di kana. Okay? Ye dito budi na sabin. Kaya ubde dumang kemalap tam te dumana pug adalan no wang kitam de patamadeya na kabutelan pakasiguradong tama mobilay kitam ayon no kabudyan no makidapat pero ito pinakakabuluhan na pug adalan tam no ane pag-adalan tam tayo no 3 at 4 na kuha Hebreo ay to kaligtasan. To kaligtasan. Awa mobilay no pamagitan no kaligtasan. Kaya kuha, mag-umpisa kitam din. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyong huwag pagtigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukan nila ako. Antoy budi na sabin, diretso duman ha? Pakasapton to sabin no makidapat. Ni Edu, sapton nyo to sabin no makidapat. Wong katampo ka, bala amo. Wanyo tulad on to ginawa no pala, Israelita de panahon ni de Moises. Ha? Ang maagya ko ka impanul de ka de maagot to angos de one seed minanalig.
To budi na sabi niya ay mag-iisipon niyo eh. Ha? To onolon tam, to impanol di kitam, to tobalon tam tayo makidapat. Kaya pinakoy, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Maano ba ito intudude kayo? No pamagitan no radyo, amad DCS, amad no pamagitan no intudu na kalad. Kaya pag dingol yu, to kuwa intudude kayo, to balon yu, to intudude kayo, ta ino makidapat. Dahil kitid luman impanulde kayo, na mo delay sabi no pinakaginhawa di man malap tamtay na halimbawa pinakoyak di kayo hindi o pinakoyak kayo diyak o tagibukit kayo no kumo kati idi sabang kailangan kalo o man o di ka tumupag ka makadetong kati dino ang imo pagdingol ko di o nolong ko to dapat ko gawan idep kuwa ugde du manasabing kay tungkolin at ina impanuldiak. At obligedo inipagtiwala yo to kaleyo diak obligedo kuwa to balong ko to gawa ko no pamagitan no impanulyo diak. Ha? Dahil impanulyo to sabang. Pok namat man tumakidapat. Kaya hindi siya ipono no kalino makidapat. Lahat ng pag-usapan to, kayamanan pinag-usapan, otang pinag-usapan, tapat na pamumuhay, wag mong butil, wag mong nakaw, mong magbayad na otang, impanol di kayo. Kaya to balon nyo to kuwa di kayo kuwa ginawa o ogyawan, ayon no into di kayo, ta ino makidapat, ta impanol duman di kayo to kaabudyan no makidapat. Kaya pinakoy, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Kaya hindi po ko, pwede ito ugele, mi pala alta ay wampok na. Wan labot. O to budimi ay wampok na, wan labot. Wan dito mo halage. Mohalage to kalino makidapat at to dingol yu. Tato balon yu to makidapat. Wando man ayon no ugele yu. To balon yu to makidapat. Ayon no nakasolat no Biblia. Okay. Kaya hindi naman to kuwa tagigutan pag-usapan. Kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo sa pamagitan ng Espiritu, budi sabing intudude kayo to kalino makidapat to espiritu to impaesip na di kayo to budi na sabing huwag ninyo patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukan nila ako. Ako'y tinukso doon at sinubok ng inyong mga magulang bagamat nakita nila ang mga ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtan ang kapahingaan sa aking ipinangakong lupain. Kaya tukuwa o suluton naman tayo, tunakasolat tayo no libro awit. Tukuwa to ye dumana sinabi na. Tayo no awit 95, siyam na po lima, versikulo isadut hanggang versikulo 11. Pag budi ko ay maging buksan, ha? Besan tam iye dumana awit 95, versikulo 1 hanggang 7. Tayo na lumapit, kayawin na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan, ating ang handugan masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng maawitang may tuwa at galak. At bala ko maado pa bersikulo, wang ko di lahat abesang. Kaya to usuluton na ay pagpo di no makidapat. Usuluton na to kabuluhan na bilay po din to makidapat. Bala na sinabi, apila ko siya tedi,
Yang inyong puso't huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Ha? Kaya to sulutun na to paagpodi to kuwa pinakakabuluhan. To paagpodi tam numakidapat to paandongo at panalig di kana. Yiid dito o sulutun na. Kaya no, kaya kitam iniligtas ay tain ubday siya po din kaya to pinakakabuluhan to onolon tam tungkol ka ni Jesus kaya kitam inligtas ni Jesus no ligtas kitam no ligtas kayo ay tain po din tumakidapat dito pinakakabuluhan ekwa o sulutun na kaya antoy budi sabing no pahenga tungkol eka ni Jesus. Tungkol eka ni Jesus na siya duman tupadean tain kay kaligtasan, tain kay pahinga kitam, tain umakidapat, tain kay kuwa kay kaugnayan kitam, tain umakidapat. Kaya tubudi sabi no pahinga ato habe duman nakasolat besang kuluay bersikulo 11. Ako ay sumumpang hindi nila kakampi ng kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. To suluton na paripno pala Israelita ay to pangako ato na to lugar ni kuwa kanaan de kade. At tindi nasid asekason at tindi nasid pagpalan. Parede kitam como wan lugar to sulutun na kakani tayo na kabenata 4 to kuwa besang tamdi ay to sulutun na ay to kaligtasan. Isipon tam to ginawa de. In pangako lumaki dapat dekade dumakuha iatod na to lugar kay iatod siya lugar dekade. Pade dekade. Parino pala Israelita. Abala dinanasan dito lahat ang minagawa lumaki dapat tayo dekade. To dito inligtas si tayo no kuha ti Ehipto. Tayo no sampo salo tato minongyari ti Ehipto. Tungkol na halimbawa kuha na dala to wagot sa di bege ha. Sa di kuha to onolon nyo duman to minongyari. Linaway de pinakanasid no mana, linaway de kuwa no kati dinawagot inamalang na detnap, linaway de to nasing la deget. Kaya na mo dili sabing linaway de tum nagawa no makidapat dekade tain matupad na to pangako na dekade pero de di no maktong no hangge ana papasok naman tain no lugar la in pangako no makidapat dekade no kotandean nyo to pala into de kayo. Once sinomdop, dahil linaway dito kalaban din, na uwanan din na panalig tayo no makidapat. Tinanggihanded to kakudlan tungkol no makidapat, once minanalig. Once nanalig kaya asakaso no makidapat, once nanalig no kalena. Pinako ito isa pastor. At tama duman andong lonyo emopea. To pinakakasalanan o gawantam tayo no makidapat ay to uwan mo nalig no ipong ako na. At ako duldi. Kaya dahil once minakapasok no lugar, I mean, og libut sit, di no, di share to na 4 taon hanggang na namatid sila lahat. Okay? Versikulo 12 hanggang 14, mga kapatid, ingatan ninyo huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayo'y maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kayo kung manatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayong unang sumampalataya. Hali, pasiguradong nyo, amunalig kayo, pasiguradong nyo, anak kayo lumaki, dapat iditubo din nasabi. De pa taon nolong tam, awantam o tanggihan to pangako lumaki, dapat at tagapagligtas. Wan na budi sabing
yaay, tu budi sabi na panalig, ayay, isepon nyo emopeya. Wan tukuwa poko ay amad uwan. Wan numesan tukuwa numonali kitam numaki dapat komo, wan tam onolon tumangyadi, makot-takot tayo na esip, ay ah. Wan ka onolon, adi na kay alanganin to esip. Pero to ako dula panalig ay tuntandog ay agya kay kamon laga alanganin tayo na esip, tuntandog ayon no kabudyan no makidapat taon asa de kana. Ye dito budi sabi na panaligun asa gawan no makidapat to gawa to kuwa budina ta ino pamagitan tam. Okay? Wan budi sabi na panalig o nolong tam sakto tumangyadi. Pero o to budi sabi na panalig o asahan tam kay gawan tumakay dapat parili kay tam kaya mabilayak ayon no kabudyan na. Kaya asahan tam tuwan tam o nolo na mangyadi. Kaya sinabi duman niya pinakoy siya tiddi. Sa halik magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang inyong puso. Katidyak maging maisak sandili. Tu pinakakabutelan ipo esip ni de Satanas at tu esipa kiawang ko di napokna. Wan antimano mandongol, wan antimano tuntandog, takitid di habe po ko, kay na udma na idi ko gawan. Kaya ay duman to kuwa pinakapaliwanag ko no idi. Dito sa diyak duman ti kamaring, pinakoyak de kayo pala alta. Tu anak yu dapat yu tuduan. Tu anak yu dapat yu tuduan. Ay, de kuha de pok na sinumubliak ti Amerika, sinumubliak ti Pilipinas, siningat ko. Natuduan yu to anak, pinakoy to isa diyak, uwan ta kuha, bala ko di gawan no pok na mangyadi. Mina itlod nad, to kabutelan ni Satanas, at to kuha, ka to esi pa ubde ko di gawan na isa sinag. Ubdeak mampaakudol na isa sinag. Ubdeak mandongol no makidapat na isa sinag. Yedi trosyahan ti Satanas ti di. Pukoy ti makidapat ti edut. Ni edut. Kaya paandongol ni edut. Wan na udma, wan na nakapila. Pero ko siya ngayon, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sinumang madaya. Okay? Sa inyo na kasalanan at sa gayong maging matigas ang inyong puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kayo kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayong unang sumampalataya. Antoy budi na sabin ha, siyad ito budi na sabin. Maman eto ba kitam na panalig. Pasiguradong tamto kalada ko manging ipaesip duman to ginawa ni Jesus. Tanawang kay paakulo to bilay de, amon nalig sid mo lamang wansid mo nalig. To alta minanalig ay motebet ay no panalig na lahat na bisis. Wan na budi sabin wan siya mo kasala. Siyempre di mo kasala ay altatap. Pero budi na sabin mo abuyanan na siya mo naligta kuwa mo decision siya ayon no kabudyan no makidapat tao habulo na to kabudyan no makidapat tayo no sa dilena bilay. Tuloy kitang bumasa. Ito nga ang sinabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nilang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nakasala at patay na nabuwal sa ilang? At sinong tinutukoy ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko.
Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya, ang tumaning maging ipoisip na, mag-iangat kita, mag-iangat kayo. Kung dapat maagot to isip yun, wanyo dapat aisipon, ayos kayo lumaki dapat pagkatapos, wanyo siya budi pandong nun, paniwalaan tayo na bilay. Pokna no Israelita, ang tumanta, wansit pinagpala no makidapat. Yakurul duman, wansit ka akurul panalig no makidapat. Minogrebilde si tayo no makidapat. One day siya inasahan. Kaya one day nakamtan to pangako no makidapat de kade one na budi sa no o kaya anto budi na sabin makamtan de makamtan de no na naligsid pwede one day na one sin na nalig kaya ya ay duman wag nga habang nananatilang pangako ng Diyos na tayo ay makakapasok sa kapahingahan sinabi niya mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ng balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong may sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ha, anto'y budi nasabi. Siyad Huwag kayong asa at kayo ay ligtas. Nuwag mo halagere kayo tumakidapat. Nuwag kayo kay ako nula panaligta. Abuyanan no pamagitan no di kayo pamudi. No di kayo angos, no di kayo ay kanumakidapat. Nuwag kayo kay pamudi makatid na kaugnayan tayo ng kapanaligyo. Nuwag kayo kay pamudi pandong nung to nakasolat no Biblia. Nuwag kayo dumang kay ugele bumbesa no Biblia at gunggeged. Nuwag kayo tuntandog ayon no kabudyan no makidapat. Wan di una bis kay di kayo habulon. Tay kadu yo o habulon ay to sadile yo mapakinabangan na bilay. Mo lamang wang kayo mong nalig. Wan yu budi tanggapon, wang kayo kanu makidapat pero maniwala kayo. Mo labo mo nalig kayo. Dahil tumonalig to ko atong tanggap no kapahingahan. Kay kaugnayan kitam no makidapat asa kitam de kana at siya pagpalan na kitam. Tuloy ko besan. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpa. Hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhay ng sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ng ganitong tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang pagkalikha. To pangako no makidapat, pari no pala Israeleta, pari di kitam, okay, ibukod tam to kanu Israeleta, to ko tato pahinga pari di kade aya ay. To budi na sabin ay tumalap dito, makamtan dito lugar to yung pangako no makidapat di kade. Pang sandele amodi, ha? To pari di kitam ay to makamtan tam to kaligtasan, tayo makapasok kitam ti langit, ti dino kapahingahan. Anto dumanta kay kapahingahan. Dahil wan din kay oggawan to makidapat na tapos na to budi na to kuwa budi na gawan. Kaya kay pahinga. Kaya duman sa duman nakasolat. Sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang pagkalikha. Ito yung na o suluton na no tuuson tam to pahinga ay to ikapito sinag to itudo natin di ay ti Jesus. Kaya dumang kay pahingaan tumon ponalig dahil wang kitam kay ogyawan tain mo peya to kaugnayan tam no makidapat. Kaya to pangpito sinag to halimbawa o ubday sabin larawan to kuwa otos no makidapat tayo no lomang tipan to pangpito sinag
Ay kailang kay pahinga larawan din no ginawa ni Jesus para di kay tamtain wang kitam kailangan magtadibeho pa din na kaligtasan nakapahinga kitam dehilun asa kitam de kana. Kaya to di kita masabat, to di kita makuha sabat ay to ginawa ni Jesus. Wang kitam upok na no kuha sabi di sta wano na asa ka ni Jesus kaya asahan de to di ka de sabat apukoy ang pangpito sinag to di ka de mismo pahinga na idi sinag to mong adal sinasabi do. Pari di kitam to di kita ma pangpito sinag ti Jesus na dehil no kaligtasan. Dahil siya to asahan tam. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahan aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon kapahingahan. Kaya't muling natakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue, to kasanit ni Moises, to inusil na to anak no nga matitidino disyerto. Sida duman to sinomdop ni Tekoa Kanaan, na minalap de to lugar, daig de to kalaben, siya ti Josue. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos ng kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, meron ding kapahingaan na kalaan sa mga taong sumampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino man makapasok sa lupain ng kapahingakan ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang pagkalikha. Antoy budi na sabihin, ha? To pahinga no makidapat ay tapos, ha? Hanggang ti odes ay, na lahat ta odes, na lahat ta bisis, atod na maging iabot na to pahingaan tayo na alta. To kaligtasan. Mong papako masabi kuway idito kaligtasan, to kuwa kapahingaan to sulutan na ay siya to kaligtasan. Dahil ito sinabi ni Jesus. Mateo 11:28, pinakoy siya tidi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, ay mong papasid ina din na kapahingaan. De namatay ti Jesus na kasalanan. Hindi yun na to kapangyadihan na kasalanan. Hindi yun na to kapangyadihan na kamatayan. Dahil binayadan na to kasalanan na alta, tinapos na, kaya ito kalit, tinapos na to, kolang, minatapos din. Pinakoy ti Jesus no kudus, yare na, o tapos na. Antoy budi na sabing, minaganap na to impagawa no makidapat di kana. Kaya kay pahinga, ubdi kitam dumane di kana. To pangako duman parino pala Israelita de idi pala panahon, to pangkuwasom dop no lugar de, ni kaya intindihan kaya impaesid na tayo to o sulutun na pinakakapahingaan dahil one inat din ti kuwa huswe na kuwa na lubo sa kapahingaan o sulutun na to pangako makadetong kitam ti langit. Kaya hanggen ni edu ti idi duman to o asahan tam. To kapahingahan pa di kita matumumpunalig to pangako to kaligtasan na panatong tam ti langit. At ubde dito sabi no, asahan tam to kalagyan tam tayo no makidapat. Wana kailangan magtadibeho tayong tanggapon ak no makidapat. O nolong ko to mangyadi da kane. Kay pahinga dehil minadeig ni si Jesus to kasalanan at kamatayan padidikitam.
Kaya sigurado na kasdop kayo. Pinakoit siya tayo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanyang tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ang tumantak, ni dugtong na tutong kuno kalino makidapat ay no yaay. Luway, sinabi na no dingo yung to kalino makidapat. Ni Edut, tumandog kayo ayon noon nolon nyo. Somdop kayo no kapahingaan. Somdop kayo tayo no kaligtasan. Yaay duman. Anta, mong papana lang no tumakidapat, no pamagitan no kalena. Kaya, to kalena tumako bukas no pintoan, tayong ubdia kitam, ubdia sabin, maging tayo na malahalimbaw, tumako bukas no pintoan no kapahingahan. Tumanalig no pamagitan no kalena. Kasi to kalena to mong ihayag, di kitam, to ugeletam, to ponalegentam, tupo halage antam no anto manisae no anto e habe sa no esiptam tu kasalanan tam ogyawan tu kaleno man kadapat tu mog ubday sabi no pamagitan no kalino makidapat kitam hatolan no makidapat mismo ay dahil hatolan kitam ayon no nakasulat no Biblia kaya tanto man tayong paesip na pasigurado nyo no, sinomdop kayo no, pahingahan no, uwan no, ligtas kayo uwan. Yan dito budi nasabin. Mag-iangat kayo na wanyo asahan ta kay minondongo kayo no kalino makidapat deto ti igsapito, deto ti kuwa sa labo yo, ti mapidya pagkatapos tinanggap yo to kalino makidapat pagkatapos mong kay pagbabalo to angos. Esip. Ang tudo man ni ako dulyo asahan. O abuyanan duman no pamagitan no bilayo. Andonglo nyo to kalino makidapat ni Edut wanyo sa asepo na udma, na makadua, na makasangay ak manalig, na makaapat ak manalig, na isa pa taon ak manalig. Wantam onolo no kapila kitam mamati. Kaya mag-esip kitam.